Leche flan sa garapon, nagawa mo na ba? Eto, itry mo na. Oo, etong recipe natin ay bongga. Kaya maglagay ka na ng asukal. Tapos lusawin mo lang. Kapag ka nalusaw na, ako kasi pinakulo ko siya ng konti para po magkaroon ng pait. Tapos nilagyan ko siya ng additional na asukal ulit. Oo, kasi para magtalo yung pait at saka yung tamis. Kasi di ba matamis na kasi ang leche flan. So para meron namang, para hindi puro tamis. Okay, tapos sabay mo nalagay yung tubig. Habang hinihintay natin siya na malusaw, comment ka naman sa baba kung taga saan ka. Malay mo, ikaw na yung susunod natin na mabigyan ng libreng electric hand mixer. O diba, bongga. Oo. Nung nalusaw na, lagay na tayo ng vanilla. Optional lang. Pwedeng sa pinaka-mixture ka na maglagay ng vanilla. Gusto ko lang, para mas lasang-lasa. Pero kasi hindi ko sure. Okay, pwede kang gumamit ng ibang pampalasa bukod sa, pang-essence lang naman ng vanilla. Okay, next procedure. Lagay tayo dito ng 10 peraso ng itlog. Kahit anong size pwede, wag lang itlog ng pogo at saka ostrich. Lagi ko sinasabi yan. Wag mong kakalimutin. Okay, tapos lagay din tayo dyan ng vanilla. Dito kailangan mo talaga maglagay ng vanilla o kaya calamansi o kaya lemon. Kasi may mga tao kasi na sobrang tapang ng panglasa sa malansa. So, yun yung nakakapagpatanggal ng aftertaste na lansa. So, alam mo na. Dahil wala tayong strainer, na maliliit ang buta. So, ganito na lang ginawa ko. Minano-mano kong tinanggal yung mga namumuumuong puting itlog. Oo. Nung tingin ko, natanggal na. Tsaka natin nilagay dito yung evaporated milk. At sunod naman na nilagay natin dito ay condensed milk. 2 dilata yan, girl. Oo. Okay. Sa mga nagsasabi, ewan ko, ang daming nasasabi sa boses ko. Oo, kung hindi maarte, mayabang, ang syunget, ganyan-ganyan. Ang daming alam, hindi ko alam. Hindi kasi ako magaling mag-voice over. Oo. Basta ini-imagine ko lang, kausap ko kayo sa harapan ko para magawa ko tong voice over. Wala eh. Ganito tayo pinanganak, ano gagawin ko? Oo. Ayan, yun na. Sa recipe na lang kayo tumingin, wag nyo na lang ako pakinggan. Oo. I-mute nyo na lang. Bale, ito yung garapon na ginamit ko sa recipe na to. 14 pieces yan. Tapos, tansyahin mo na lang. Actually, ang galing nga nung gano'n ko ito eh. Yung natirang garapon dito, 14. Tapos, ayan, sumakto siya sa 14, yung mixture na ginawa nating leche flan. Ay, mga madam, itry nyo to, promise. Super sarap ng recipe na to. Ang sarap. Yung texture niya, napaka-smooth. Kahit hindi mo siya nilalagay pa sa rep, kahit mainit pa siya, super smooth na talaga. Kasi madalas, mga madam, ang leche flan, mas nagiging smooth pa ang texture niyan kung ilalagay mo sa rep. After mo ilagay sa rep, tsaka mo lang kainin, doon mo mararamdam yung pinaka-smooth na texture. Pero ito, hindi mo pa nilalagay sa rep, ay grabe, smooth agad ng texture. Bali, in-steam ko nga pala siya sa super hinang apoy, tapos 30 minutes lang. Oo. Okay. Pero kasi yung hina ng apoy at lakas ng apoy nakadepende kung gaano kalaki or kaliit yung steamer na gagamitin mo. So, ganun, dun magbabase ha. Kaya kung malaki yung steamer mo, tapos super hina ng apoy, kailangan mas mahabang oras mo siya lutuin. Kung maliit naman ang steamer mo, kailangan mas maikli mo siya lulutuin, ganun. Okay, kaya madalas tansya-tansya ako. Oo. Dadasalan mo na lang para di ka pumalpak. Super smooth. Naku po, 169,000 na pwede mo kitain dito kahit 14 pieces lang mabenta mo. Kaya, ito na yung listahan ng recipe at saka costing. Ayan, compute mo na lang. Pero kung gusto mo mas mababa pa to itinda, pwede rin naman. Basta ikaw ang bahala. O, for potential lang naman yan. Oo. Para magkaroon ka lang idea. Sige na, goodbye, good luck. Love you.